Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. RJ Abarrientos, sinabing may threat sa kanyang pamilya matapos matalo sa Meralco Bolts. Ano nga ba ang nangyari sa Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 2? Kagabi nga mga chong, ay bigo ang Barangay Ginebra na tapusin ang quarterfinal series matapos silang talunin ng Meralco Bolts sa score na 108-104. Pero ano nga ba yung naging problema ng Ginebra kaya sila natalo? Unang-una nga sa kanilang naging problema ay yung kanilang napakaraming turnovers. Yan nga yung ginamit na stepping stone ng Meralco Bolts kaya sila nakalamang at nakuha ang panalo. Napakaraming ang turnovers ng Barangay Ginebra at dyan nga nagsimula ang lahat. Isa pa sa naging problema ng Ginebra ay talong-talo nga sila sa effort ng Meralco. Hindi nga naging maganda yung opensa ng Barangay Ginebra. Napakaraming pilit na tira at napakapangit ng kanilang shot selection. At isa nga yan sa pinaka naging problema ng kupunan ni Coach Team. Kulang na kulang rin sa effort yung kanyang mga players. Sa fourth quarter, tanging si Brownlee na lang ang tumatrabaho. Wala nga itong natanggap na tulong galing sa mga local players. Kaya pa nga sanang makahabol ng Ginebra pero kinulang talaga sa effort yung mga local players. Kaya ang resulta, hindi maganda yung kanilang opensa. Isa pa sa naging problema ng Barangay Ginebra ay wala silang depensa. Nagawa nga silang dominahin ng Meralco Bolts at napakarami nga nilang nagawang easy shots dahil wala nga yung depensa ng Barangay Ginebra. Sa ngayon, yan yung mga problema ng Barangay Ginebra na kinakailangan nilang magawan ng paraan sa pabarating na Game 3. Hindi nga po pwede na ganyang performance yung kanilang ipapakita dahil may tulog nga sila sa Meralco Bolts. Kaya naman, kinakailangan nga yung solusyonan ng Barangay Ginebra at meron nga silang isang araw para makapaghanda. Para sa akin mga chong, ay kinakailangan ng bagong approach ng Barangay Ginebra sa darating na Game 3. Dahil alam na ng Meralco kung ano yung kanilang gagawin. Kinakailangan ngang mag-step up ng mga local players, lalong-lalo na itong missing in action sa nakalipas na Game 2 na sila Maverick Ahanmisi at Stephen Holt. Ito ngang si Maverick mga chong ay hindi pa nagpapakita ng magandang performance ngayong quarterfinal series kontra Meralco Bolts. Noong Game 1, hindi naging maganda yung kanyang ipinakita kung saan sunod-sunod na turnovers yung kanyang ambag. No itong Game 2 naman ay 2 puntos lang ang kanyang naiambag. Pagdating naman dito kay Stephen Holt ay hindi nga naramdaman ng Barangay Ginebra yung kanyang depensa. Hindi natin alam kung ano yung nangyari dito kay Stephen Holt pero kinakailangan nga nitong magparamdam sa darating na Game 3 kung saan napaka-importante nga ng laro na yan. Isa pa nga sa kinakailangang solusyonan ng Ginebra ay yung kanilang free throws. Napakarami nga nilang mintes na free throw at kung nagawa lang nilang may pasok ang lahat ng kanilang free throw shot ay paniguradong iba sana ang resulta ng laro at paniguradong katakot-takot na free throw drills ang gagawin ng Barangay Ginebra sa kanilang team practice. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. RJ Abarrientos, sinabing may threat sa kanyang pamilya matapos matalo sa Meralco Bolts. Sa nakalipas nga na Game 2 quarterfinals ay bigo ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo. Marami ngang hindi masaya sa naging resulta ng laro at isa na nga dyan itong si RJ Abarrientos. Pero mas doble nga yung pinagdadaanan ngayon ni RJ dahil bukod sa natalo ang kanyang kupunan ay meron pang serious threat sa kanyang pamilya dahil nag-post nga ito sa kanyang Instagram story
ng awareness patungkol sa isang basher kung saan sinasabihan siya nitong patalo at nagbigay pa ng seryosong babala sa Barangay Ginebra Rookie. Ayon nga kay RJ ay grabe na daw talaga yung tao ngayon sa social media. Talo lang sa pusta, dinamay pa yung kanyang pamilya. Para sa akin mga chong, ay hindi Ginebra fan yung tumitira na yan kay RJ Abarrientos. Isa nga yang sugarol at napakalaki nga ng kanyang talo, kaya naman ganun na lang yung threat niya kay RJ Abarrientos. At napaka-unfair nga yan kay RJ dahil gustong gusto niya ngang manalo ang kanyang kupunan. Meron ngang lisensya itong si RJ Abarrientos na tumira ng 4-point shot. Kaya naman wala akong nakikita sa kanyang maling ginawa sa dying seconds sa nakalipas na Game 2. Sana lang talaga ay managot yung tumitira na yan kay RJ Abarrientos dahil hindi nga tama yung kanyang ginagawa. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na mayroong seryosong threat sa buhay ni RJ Abarrientos? Ano rin yung masasabi nyo? Bakit nga ba natalo ang Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.